Online Pocketbook. Beatrix POV. Patuloy na naririnig ko ang mahinang mga ungol at ingay na nagmumula sa loob ng silid na tinutuluyan ni Carla. Habang papalayo ako at marahang naglalakad ako pabalik sa sala. Dahil sa nangyari ay tuluyan nang nawala sa isip ko, kung bakit ako bumaba at hindi na rin nakaramdam ng gutom. Kaya minabuti kong pumunta sa receiving area, para ikalma ang sarili ko. Naka-off na ang karamihan sa mga ilaw. At paisa-isa lamang ang bukas sa pasilyo, pero kahit paano ay maliwanag dito sa sala, kung saan ako umupo para kumalma ang mabilis na tibok ng puso ko. Never in my wildest dreams na darating ang araw na mahuhuli kong may babaeng kasiping si George. Obviously, lalaki rin ang gusto niya at mas malambot pa sa akin kung kumilos ang kaibigan ko. Kahit hindi nagbibihis babae ang kaibigan kong iyon, alam kong pusong babae siya. Tahimik at formal kung kumilos si George. Hindi siya gaya ni Honey na basta nalang umangawa at maingay, basta bamuka ang bibig at kung ano-ano ang sinasabi. Siguro ay dahil na rin sa estado sa buhay ni George, kaya hindi siya mukhang malanding bakla, pero sa almost 2 years na nakilala ko siya, mas babae pa kung kumilos at magsalita sa akin ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo dito sa sofa nang marinig ko ang dumating at pumaradang sasakyan sa labas. Napatingin ako sa smart clock na nakasabit sa dingding, almost 4 o'clock na pala ng umaga. Hindi ko alam na umalis si Russell nang makatulog ako, at ngayon lang ulit dumating nang makita ko siyang pumasok, kasunod ang tauhan niyang si Patrick. Ang akala ko kasi ay nasa opisina lang si Russell, pero umalis pala siya, kasama ang mga tauhan. Mukhang hindi napansin ng asawa ko na nakaupo ako dito sa sofa at sinundan siya ng tingin, kaya tuloy-tuloy na naglalakad si Russell at tumigil saglit para kausapin si Patrick. Hindi ko narinig kung ano ang sinabi ng asawa ko, dahil na rin sa may kalayuan ang distance namin. Pero nakita kong yumoko ang ilan sa mga kasamang tauhan ni Russell, pati na rin si Patrick. Mukhang mainit ang ulo ng asawa ko ngayon. Napansin ko rin ang maikling baril na hawak niya nang marahas na ikumpas niya ang kanang kamay. Mula sa kinauupuan ko, ay pinagmamasdan ko ang kilos ng asawa ko. Mukhang may hindi magandang nangyari sa lakad nila, dahil tahimik at nakayuko lamang ang mga tauhan niya. Hindi nagtagal ay tinalikuran ni Russell ang mga kasamang tauhan at mabilis na pumasok sa elevator, para marahil umakyat sa silid namin. Akmang aalis na rin ang mga tauhan ni Russell nang tumayo ako at pinigilan sila. Gulat na napalingon sila sa akin nang nakita nilang narito pala ako sa ground floor at malapit lamang sa kanila. Ma'am Beatrix, nandito po pala kayo. Nagulat at magalang na bati sa akin ni Patrick nang lumapit ako sa kanila. Saan kayo galing ng ganitong oras, Patrick? Seryoso ang tinig na tanong ko sa kanang kamay ni Russell. May pinuntahan lang po, Ma'am Beatrix, mabilis na sagot ni Patrick na alam kong umiiwas sa akin. Anong ginawa ninyo doon? Walang kang itingiti na tanong ko sa tauhan ng asawa ko at mabilis na sinagot naman ni Patrick. At trabaho po, ma'am. Namewang ako sa harap ng mga tauhan ni Russell. Walang nakaalis sa harap ko at isa-isang tinanong ang mga ito. Pero iisa ang naging sagot nilang lahat sa akin. Kapag hindi ninyo sinagot ng maayos ang tanong ko, mananagot kayong lahat sa akin. Pag nalaman kong nagsisinungaling kayo, matigas na banta ko sa lahat. Kanino pumunta si Russell? Inis na tanong ko. Hindi ko gustong umaalis siya ng madaling araw at parang magnanakaw na papasok dito sa bahay, pero kapag tinanong ko naman ang mga tauhan niya ay iisa ang sagot nilang lahat sa akin. Nako, Ma'am Beatrix, hindi po babae ang pinuntahan ni Boss Russell. Trabaho lang po talaga ang ginawa namin doon, sagot ng isa sa mga lalaking kaharap ko at tinanong ko kung may babae ba ang asawa ko. Actually, wala naman ito sa isip ko. Hindi naman ako nagseselos at naghihinala kay Russell na baka may iba siyang babae. Bigla ko na lang itong nasabi at lumabas sa bibig ko. Naiinis kasi ako na iisa ang sinasabing dahilan ng mga tauhan ng asawa ko. Para bang sinabihan na sila kanina ng amo nila,
bago pumasok dito sa bahay, kung ano ang dapat na isasagot nila sa akin kapag nagtanong ako. Hindi ako natutuwa sa inyo. Lalo na dyan sa amo ninyo, ha? Inis na sanggal ko sa mga kaharap ko. Bigla na lang uminit ang ulo ko at hindi ako nakapagpigil, kaya napag-alitan ko sila. Actually, alam ko naman na ginagawa lamang nila ang trabaho, pero sadyang hindi maganda ang mood ko ngayon, at sila ang napagbalingan ko. Napakamot na lang tuloy ng batok si Patrick, at hindi nakaimik sa harap ko. Kahit may kadiliman, nanliliit ang mga mata na tinapunan ko siya ng masamang tingin. Saan kayo galing ni Russell at anong trabaho ang ginawa ninyo ng ganitong oras? Matigas na tanong ko. Ma'am Beatrix, si boss na lang po ang tanungin mo. Trabaho lang po talaga ang pinuntahan namin, tila hindi na rin malaman kung ano ang isasagot sa akin na paliwanag ni Patrick. Mukhang kahit anong gawin ko, hindi talaga magsasalita ang mga tauhan ni Russell. Nasa kanya ang loyalty ng mga lalaking kaharap ko, kaya inis na tinalikuran ko sila at sinundan paakyat sa silid namin ang asawa ko. Ang akala ko ay dito tumuloy si Russell. Pero walang bakas niya ang nakita kong nanggaling na dito sa silid namin ang asawa ko. Tama nga ang hinala ko na nasa loob ng opisina niya si Russell nang puntahan ko. Nasa harap siya ng office table niya at nakapatong pa sa ibabaw ang baril na nakita kong dala niya kanina. Agad na nagtaas ng mukha si Russell nang pumasok ako. Hindi na ako kumatok at basta na lang binuksan ang pintuan, kaya alam kong nagulat ang asawa ko nang makita ako. Bakit gising ka pa ng ganitong oras, baby? Agad na tanong ni Russell nang lumapit ako sa kanya. Saan ka galing? Seryoso ang tinig na tanong ko sa kanya. Bahagyang gumalaw ang kilay ng asawa ko na para bang nag-iisip ng isasagot sa akin. I am working here, tipid na sagot ni Russell. Kung hindi ko siya nakitang dumating kanina, baka tanggapan ko na ang paliwanag niya. Hindi ka lumabas. Nag-aalok ang tinig na tanong ko sa asawa ko. Wait, is there something wrong, baby? Tanong rin ng asawa ko sa akin. Nagsinungaling ka kasi, nakasimangot na sagot ko. Tumayo si Russell at akmang lalapit sa akin, pero tinapunan ko siya ng masamang tingin. Bigla kasi akong nakaramdam ng inis sa kanya, dahil ayaw na ayaw kong nakikitang nagsisinungaling siya sa akin. I went out to do some work. Kara-rating ko lang, mahinahon na paliwanag ni Russell. Nanatili akong seryosong nakatayo sa gitna ng opisina ni Russell. Bigla kasing napunta sa damit na suot ng asawa ko ang paningin ko, dahil nakita ko ang pulang mantsa ng dugo sa may bandang tiyan niya. Nagangat ako ng mukha at agad tinanong ang asawa ko. Saan mo nakuha yan, Russell? Kunot ang noo na tanong ko. Anong ibig mong sabihin, baby? Mukhang walang ideya sa tinatanong ko na tanong rin ni Russell sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang dalawang mga braso niya. Mabilis na sanuri ko kung may sugat ba sa katawan si Russell. Nakasunod naman ang mga mata sa akin ng asawa ko at ilang ulit na napabuntong hininga sa harap ko. Inutusan ko siyang habarin ang suot na polo shirt dahil gusto kong makita kung may tama ba siya ng bala. Anong nangyari? Nakipagbarilan ka na naman ba, Russell? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. Iyan ba ang trabahong ginawa ninyo ng mga tauhan mo? Ngumiti lang si Russell. Gumalaw ang braso niya at bigla ay kinabig ako. Basta na, lang niya ako niyakap at hindi sinagot ang tanong ko. Nasubsob tuloy sa dibdib niya ang mukha ko, kaya malaya kong naririnig ang malakas na tibok ng puso ng asawa ko. Yes, trabaho ang pinuntahan ko, baby. Pero wag kang mag-alala, okay lang ako. Narinig kong mahinang paliwanag ng asawa ko. Napailing na lang ako. Kapag ganitong may sangkot na barilan ay talagang kinakabahan at nag-aalala ako. Kahit 1 taon na kaming mag-asawa ni Russell ay hindi pa rin talaga ako sanay kapag ganitong nalalaman kong nasangkot na naman siya sa madugong barilan. Alam ko naman na may banta sa buhay namin dahil sa uri ng trabaho ng asawa ko, pero ang hirap masanay na namumuhay kami na kaunting kibot lang ay nasa hukay na ang isang paa. Pangako, gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang anak natin.
Mahinang bulong ni Russell sa akin. Be strong, baby. And please, trust me. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Wala naman akong ibang opsyon kung hindi ang tanggapan na ganito na ang buhay ko, pati na rin ang mga batang pinagbubuntis ko. Mahirap masanay na nasa panganib na rin ang buhay ko simula nang nagpakasal kami ni Russell, pero tama siya, kailangan kong maging matatag at matapang, para sa mga batang nasa sinapupunan ko. Hanggat alam kong ligtas sila. Kaya kung manatili sa magulong mundong ginagalawan ng asawa ko, kasama siya. Malakas na tili ni George, habang sa bunot ng dalawang mga kamay niya ang buhok ang narinig naming umalangaw-ngaw sa buong kabahayan. Tahimik na pinagmamasdan ko siyang nakaupo sa harap ko dito sa sala. Hindi mapakali ang kaibigan ko. At para bang hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang nagfu-function ang matinong kaisipan, matapos magising at mapagtanto kung ano ang nangyari sa kanya kagabi. Tapos na kaming kumain ng almusal. Hindi na namin nakasabay si George kanina, dahil tinanghali siya ng gising. Tulala pa ang kaibigan ko. Habang nakaupo nakaharap namin ni Honey na hanggang ngayon, hindi rin makapaniwala sa nangyari. Ano, Georgina, masarap ba? Panunuksong tanong ni Honey kay George. Yuck, tigilan mo ako, Honey. Hindi maganda ang mood ko ngayon. Nakasimangot na sagot ni George, sapaw ng kanang kamay ang noo habang nakatukod ang braso sa armrest ng sofa. Sus, yucky ka dyan. For sure, nag-enjoy ka naman kagabi, Georgina, kaya nakalimot ka. Hindi mapigil ang sabi ni Honey. Parang pasan naman ni George ang mundo. Hindi ko pa nakikita si Carla simula kaninang bumaba ako. Ayaw ko namang tawagin at tanungin kung kumusta na siya. Dahil nahihiya akong ipaalam sa kanila na nakita ko, kung ano ang nangyari sa loob ng silid, kung saan ko sila nahuling may ginagawang milagro. Ano, sino sa mga babae dito sa bahay ni Bea ang naka one night stand mo kagabi, George? Nakulat na tanong ni Honey. Hindi sumagot ang kaibigan namin. Hindi niya sinabi sa amin kung sino ang babaeng nakasiping niya kagabi. Pero nalaman namin ang nangyari kay George, dahil para siyang walang buhay na naglalakad kanina at umupo dito sa sofa. Tapos napakaraming kiss mark sa leeg at namamaga rin ang bibig niya. Hindi rin maayos ang suot na damit ni George, kaya kinukulit ni Honey. Hanggang sinabi niya sa amin na may babae daw siyang naka one night stand kagabi. Anong plano mo ngayon, George? Pananagutan mo ba ang nangyari kagabi? Mahinahon na tanong ko sa kaibigan ko. Hindi ko pa alam, Bea, napailing na sagot ni George. Nasaan na ang babaeng naka one night stand mo? Tanong na naman ni Honey. Malalim na buntong hininga mula kay George ang narinig namin ni Honey, bago sinagot ang tanong niya. Galit na galit siya at pinalayas pa ako sa room niya kanina. Hindi rin niya matanggap na may nangyari sa amin kagabi. Dahil may boyfriend daw siya. Nagising na lang ako nang bumagsak ako sa sahig, kasi sinipa niya ako sa ibabaw ng kama. Malakas na natawa si Honey nang marinig ang sinabi ni George. Tahimik na nakikinig naman ako at pinagmasdan ko ang ekspresyon sa mukha ng kaibigan ko habang nagsasalita sa harap ko. Meaning, ayaw rin ng babaeng iyon sa nangyari sa inyong dalawa. Kaya pinalayas ka, George. Narinig kong sabi at tanong ni Honey. Obviously, oo, mabilis na sagot ni George. Kung ganyan naman pala ay wala kang iisipin na pananagutan sa kanya, kasi ayaw niya sayo. Tama si Honey, George. Bigla ay sabat ko. Pero paano kung mabuntis mo siya? Nanlaki ang mga mata ni Honey na parang ngayon lang niya napagtanto kung ano ang posibleng resulta sa nangyari kina George at Carla kagabi. Oo nga no. Pero teka, George, pinutok mo ba ang katas mo sa loob? Walang preno ang bibig na tanong ni Honey. Ewan ko, wala akong maalala, naguguluhan na sagot ng kaibigan ko. Nangunot ang noo ko. Maging ako ay naguguluhan rin. Noong na walang maalala si George sa nangyari sa kanila ni Carla kagabi. Lasing ka ba, George? Curious na tanong ko sa kaibigan ko. Oo,
Nalasing ako sa alak na ininom ko katabi. Frustrated na sagot ni George. Pero nakita kong ilang baso ng alak lang naman ang ininom mo kagabi, George. Magkasama tayo sa pool at nakita ko kung gaano karami ang whiskey na nakonsume mo. Isa pa, hindi ka naman agad nalalasing sa bar, kahit marami ang liquor na ininom mo, hindi makapaniwalang sabi ni Honey. Tama si Honey. Nakita ko rin kung paano uminom si George sa bar, kaya imposibleng malasing siya ng ganon na lang, tapos wala pa siyang maalala sa kung ano ang kanyang mga ginawa kagabi. Kumain ka muna ng almusal, tapos maligo ka na rin, George, para makapagpahinga ka na. Saka na lang tayo mag-usap, kapag maganda na ang kondisyon mo, mahinahon na sabi ko sa kaibigan ko. Salamat, Bea, mahinang sagot ni George. Pasensya ka na sa nangyari. I swear, hindi ko intensyon na magkalat dito sa bahay mo. Mahinang tumango at ngumiti lamang ako sa kaibigan ko. Tinawag ko si Melanie at sinabing ipaghanda ng pagkain at mainit na kape si George. Nakakaloka ka, Georgina. Dito lang pala mawawala ang virginity mo, napailing na sabi ni Honey. Pinandilatan ko siya ng mga mata, kaya tumahimik si Honey at itinikom ang bibig. Nakikita ko kasing laglag ang balikat ng kaibigan namin at para bang pasan ang mundo sa laki ng problemang iniisip niya ngayon. Mabuti na lang at may ekstrang damit sa backseat si George, kaya ayos lang sa kanila ni Honey ang magpalipos ng gabi dito sa bahay. Pero mukhang hindi pa sila makakauwi ngayon, dahil biglang may nangyari sa kanila ni Carla. Nagpaalam ako kina Honey at George na aakyat muna sa loob ng silid namin. May gusto kasi akong itanong kay Russell at ayaw kong marinig ito ng mga kaibigan ko, kapag sinagot niya ang tawag ko at kakausapin siya sa harap nila. Kahit madaling araw na natulog kanina si Russell ay maaga siyang umalis, para pumasok sa opisina. Nagising na lang ako nang halikan niya ako sa pisngi at nagpaalam na aalis na daw siya. Tulog manok na naman ang ginawa ng asawa ko. Masyado siyang busy lately, at kahit sabihin kong magpahinga naman siya ay puro trabaho pa rin ang ginagawa ni Russell kahit madaling araw. Agad na sinubukan kong tawagan si Russell nang makapasok ako dito sa loob ng silid namin, pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ilang ulit ko siyang tinawagan, pero hindi niya sinasagot. Bihira lang mangyari ang ganito. Dahil mabilis naman kung sagutin ni Russell ang bawat tawag ko sa kanya kapag tinawagan ko siya. Mabilis sumagot si Russell kahit sa simpleng text message ko. Simula nang mabuntis ako ay alert siya sa bawat phone calls ko kapag umaalis siya at naiiwan ako dito sa bahay. Siguro ay baka sobrang busy lang talaga ni Russell ngayon, kaya hindi niya sinagot ang tawag ko. Ibinaba ko na lang ang cellphone na hawak ko at pagkatapos ay lumapit sa makapal na salaming dingding at sumilip sa labas ng bahay, gaya ng nakasanayan ko. Pinagmasdan ko ang garden at swimming pool. Hindi pa rin kasi ako mapakali, dahil pakiramdam ko ay parang may mali sa nangyari kagabi. Nakita ko naman ang naging reaksyon kanina ng kaibigan ko sa nangyari sa kanila ni Carla kagabi. Naguguluhan rin siya at mukhang nag-iisip kung bakit siya nalasing ng ganon na lamang. Nakapagtataka talaga ang nangyari, dahil kilala ko ang kaibigan ko. Tama si Honey, hindi ganon kabilis malasing si George, kahit ilang bote pa ng alak ang maubos nilang dalawa. Dahil talagang hindi ako mapanatag kaya lumabas ako sa silid namin ni Russell at pinuntahan ko sina Alona. Para tanungin kung ano ang nangyari kagabi sa pool nang umalis kami ng asawa ko at naiwan silang lahat sa garden, at pagkatapos ay naligo na sa pool. Ate Bea, ikaw pala. Pasok ka po, nakangiting bati sa akin ni Riza nang pagbuksan niya ako ng pintuan. Si Ate Alona mo nasaan? Agad na tanong ko, dahil hindi ko nakita ang kapatid namin nang igala ko ang paningin ko. Nasa CR po. Ate, sagot ni Riza. Tahimik na umupo ako sa sofa. Hanggang ngayon kasi ay nag-iisip pa rin ako, dahil hindi mawala sa isipan ko ang nangyari sa pagitan ni George at Carla. Anong oras ka umakyat dito sa silid mo kagabi, Riza? Tanong ko sa bunsong kapatid ko. Sumunod rin agad ako sa inyo. Ate, nang umalis kayo,
kasi inaantok na ako kagabi. Ang lamig kasi sa tabi ng pool area, tapos manipis ang damit na suot ko. Kaya umakyat agad ako dito sa silid, mahabang paliwanag ni Riza. Kung umalis agad siya doon, ibig sabihin lang nito ay hindi rin nagtagal doon si Alona. Ang ate Alona mo, anong oras na siya pumasok dito sa silid ninyo kagabi? Muli ay tanong ko. Hindi ko na po alam, ate. Nakatulog na po kasi ako, paliwanag ng bunsong kapatid ko. Ngumiti ako sa kanya at hindi na nagtanong pa. Sa tingin ko kasi, kahit magtanong ako sa kapatid ko ay mukhang walang alam si Riza, kaya hinintay ko na lang na lumabas mula sa CR si Alona. Hindi nagtagal, narinig kong bumukas ang pintuan mula sa CR at lumabas ang kapatid ko. Agad namang lumapit sa akin si Alona, kaya ngumiti ako sa kanya. May kailangan ka po ba, Ate Bea? Agad na tanong ni Alona. Anay na siyang pumupunta ako dito sa silid nila para tanungin siya kung kamusta sila ni Riza at kung minsan ay may kailangan akong aiutos sa kanya. Wala naman, dumaan lang ako, nakangiting sagot ko. Tumanggaw-tango si Alona at makalipas ang ilang segundo ay nagtanong sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon, ate? Okay naman, hindi na ako nahihilo mabilis sa sagot ko. Pinagmasdan ko ang kilos at pananalita ni Alona nang lumapit sa akin at umupo sa gilid ng kama kaharap ko. Mukhang maayos naman ang kondisyon ni Alona. Wala akong nakikitang kakaiba sa kilos at pananalita niya, malayo sa kinatatakutan ko, na baka may nainom rin siyang kung ano kagabi. May hinala kasi ako na may kung anong hinalo sa alak na ininom ni George kagabi. Ito lamang ang laman ng isip ko. Dahil red flag talaga sa akin ang nangyari, tapos tila wala pa sa sarili ang kaibigan ko at hindi rin maalala kung ano ang namagitan sa kanila ni Carla. Uminom ka ba kagabi sa pool area, kasama nina George at Honey? Tanong ko sa kapatid ko. Hindi po, Ate Bea. Ang sabi ni Ate Honey, bawal daw po akong uminom at tumikim ng alak dahil bata pa ako. Baka daw kapag hindi niya ako pinigilan ay magbuga ka ng apoy paggising mo, natatawang sagot ng kapatid ko. Napangiti ako. Talagang maasahan si Honey, kahit hindi nila ako kasama. Alam niya kung ano ang priority ko sa mga kapatid ko, kaya hindi niya pinayagang uminom si Alona nang iwan ko sila kagabi. Alona, nakita mo ba kung sino ang kasama ni George na uminom at kung ano ang alak na ininom nila kagabi sa pool? Casual na tanong ko at hindi ipinakita sa kapatid ko ang eagerness na malaman ko ang sagot dito. Si Ate Carla lang po, Ate Bea, ang nakita kong uminom kasama ni Kuya George. Ayaw kasing uminom ni Ate Honey, kasi mas gusto niyang mag-swimming kasama ko, tapos busog na busog pa po siya, paliwanag ni Alona. Wala namang alak doon nang umalis kami ni Russell kagabi. Sinong nagdala at nagbigay ng inumin sa inyo sa pool? Hindi maitago ang curiosity sa tinig na tanong ko. Si Vito po, ate, mabilis na sagot ni Alona. Ano? Napatayo na tanong ko. Hindi ko kasi inaasahan na si Vito mismo ang nagbigay at nagdala ng alak na ininom ni George at Carla sa pool. Dahil normally, wala naman siyang interest sa kahit anong inumin, tapos hindi rin sumali sa laro ang kapatid ko, dahil nagkulong siya sa silid niya. Hindi ganito ang inaasahan ko. Malayo ito sa expectations ko. Dahil wala akong nakikitang dahilan para bigyan sila ng alak ni Vito, lalo na at hindi naman umiinom ang kapatid ko. Alona, alam mo ba kung saan galing ang alak na dinala ni Vito at binigay sa inyo sa pool? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko sa kapatid ko. Bigay daw po ni Miss Sylvia, ate. Agad na sagot ni Alona. May problema po ba sa inumin, Ate Bea? Tipid na ngumiti ako sabay iling. Inilihim ko sa mga kapatid ko ang hinala ko. Dahil ayaw ko silang mag-isip ng kung ano-ano, lalo na at hindi pa naman ako sigurado. Mas lalo lamang lumakas ang kabog sa dibdib ko. Hindi maganda ang pakiramdam at hinala ko sa nangyari. Kung susundin ko kasi ang instinct ko, iisa ang tumatakbo sa isipan ko. At iyon ay may naglagay ng kung ano sa inumin ni George at Carla,
kaya nakalimutan nila ang tama at nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Sige, lalabas na ako. Kinamusta ko lang kayong dalawa, nakangiting palom ko sa mga kapatid ko. Sige po, ate, sabay na sagot ng mga kapatid ko. Wala dito sa bahay si Vito, dahil ayon kay Miss Sylvia ay maaga daw siyang nagpaalam at umalis kanina. Gusto kong makausap ng personal ang kapatid ko. Kaya tinawagan ko siya, para tanungin kung anong oras darating. Pero katulad ni Russell ay hindi rin niya sinagot ang tawag ko. Muli ay bumaba ako dito sa ground floor at nanatili sa receiving area. Kaharap ang malaking TV at kunwari ay nanonyad, pero wala naman dito ang atensyon ko. Tahimik na nakikiramdam ako sa bawat kilos at galaw ng mga taong kasama ko dito sa bahay. Kung tama ang hinala ko, hindi ako pwedeng basta na lang magtiwala ngayon sa paligid ko. Kakaiba kasi talaga ang pakiramdam ko sa nangyari kagabi. Bigla ay nakaramdam ako na hindi ako komportable sa mga tao sa paligid ko ngayon at para bang may isa sa kanila ang may kagagawan ng nangyari kina Carla at George. Ang nakapagtataka ay kung bakit sila ang naging biktima. Gayong first time lang naman nila ni Honey dito sa bahay. Mas lalo lamang akong naguguluhan dahil sa nangyaring ito ay hindi ko rin makuha ang tamang sagot, kasi confusing rin ang sitwasyon. Bisita namin dito sa bahay si George. Kung may gustong saktan ang taong nasa likod ng sa tingin ko ay may kagagawan sa nangyari sa kaibigan ko kagabi ay dapat kami ni Russell ang unang magiging target niya at hindi sina Carla. Walang ibang tao dito sa sala, maliban sa akin. Tahimik rin dito sa ground floor nang bumaba ako. Tiningnan ko ang cellphone na hawak ko, pero walang kahit isang text message akong natanggap mula sa dalawang tinawagan at tinext ko. Nagtataka ako kung gaano sila kabisi ngayon para hindi nila masagot ang kahit isa sa mga tawag ko. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Naabutan ko si Melanie at ang iba pang kasama naming kasambahay na abala sa kanilang ginagawa. Pero agad naman akong binati nang makita nila akong dumating. Si Carla, patay mali siya na tanong ko. May sakit po siya, Ma'am Beatrix. Agad na sagot ni Melanie. Nasaan siya? Natingnan na ba ng doktor natin? Magkasunod na tanong ko at agad namang sinagot ng kausap ko. Nasa room po niya, ma'am. Nagpahinga po. Tipid na okay lang ang sinagot ko at pagkatapos ay muling tinanong ko sila kung nasaan ang room ni Carla. Nang makuha ko ang sagot na kailangan ko ay lumabas ako sa kusina at pinuntahan ko ang silid ni Carla. Pamilyar na ako kung nasaan ito. Dahil dito ko rin sila nahuli ni George kagabi na gumagawa ng milagro. Marahang kumatok ako, pero ilang ulit ko nang sinubukan ay hindi pa rin sumasagot si Carla. Mukhang tulog pa siya. Gusto ko na sanang umalis, pero tila may kung ano ang nag-uudyok sa isipan ko na buksan ang pintuan at silipin ko siya sa loob. Mukhang sira ang lock ng pinto, dahil gaya kagabi ay hindi rin ito nakalock ng buksan ko. Maliwanag na sa buong silid, kaya malinaw na nakita kong nakahiga sa ibabaw ng magulong kama si Carla. Ma'am Beatrix, mahina at paos ang tinig na tawag ni Carla sa pangalan ko nang lumapit ako sa kama at magising siya. May damit ng suot si Carla nang datnan ko. Babangon sana siya nang napangiwi at biglang natigilan sa harap ko. May kailangan po ba kayo, ma'am? Paos ang tinig at hirap na tanong ni Carla sa akin. May sakit ka daw, kaya pinuntahan kita dito, formal na sagot ko. Nakita ko kung paano hindi komportable si Carla na pumasok ako dito mismo sa silid niya, dahil kahit minsan ay hindi ko ito ginawa noon. Pasensya na po, ma'am, kung hindi po ako nakapagtrabaho ngayon, napayo kong sagot ni Carla. Ngumiti ako sa kanya at marahang umupo sa gilid ng kama. Nagpakawala muna ako ng isang malalim na buntong hininga para magkaroon ng lakas ng loob na kausapin siya. Pasensya na, Carla. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo, pero may itatanong sana ako sa iyo tungkol sa nangyari kagabi. Mahinahon na panimula ko. Nakita ko kung paano natigilan si Carla at tila nahihiyang yumuko sa harap ko. Ano po iyon, ma'am? Nauutol na tanong niya sa akin. Babae rin ako.
Alam ko ang nangyari sa inyo ni George, and believe me, nauunawaan ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Sandaling tumigil ako sa pagsasalita at ngumiti sa kaharap ko. Hindi ako nakatiis nang makita kong biglang umiyak si Carla, inabot ko ang kamay niya at pinisil bilang suporta. Grabe siya kagabi, Ma'am Beatrix. Parang sabik na sabik, hindi niya ako tinigilan magdamag. Akala ko po ay bakla talaga si George. Pero walang hiya siya, kinuha niya ang virginity ko, umiyak na sagot ni Carla. Ano ba talaga ang nangyari at umabot kayo sa ganyan, lakas loob na tanong ko. May natatandaan ka pa bang iba? Marahang tumanggaw si Carla habang luhaan. Parang pinipiga naman ang puso ko ngayong nakikita ko ang sama ng loob na nararamdaman ni Carla. Dahil obviously, ay hindi niya matanggap ang nangyari. Naliligo po sila sa pool. Naakit rin po akong makisaya sa kanila, kasi marami po kami doon, tapos ang saya ng atmosphere. Bigla na lang po ay dumating ang kapatid mo, si Sir Vito po. May dala siyang alak at binigay sa akin. Ang sabi niya ay bigay mo daw at para daw po sa amin, paliwanag ni Carla. Nangunot ang noo ko. Wala akong inutusan na magdala ng alak sa kanila sa pool. Hindi ko rin nakausap ang kahit na sino bago kami umakyat sa silid namin ni Russell. Kaya walang dahilan si Vito, para bigyan ng inumin sina Carla at sabihin galing sa ikan. Kayong dalawa lang ba ni George ang uminom ng alak kagabi? Seryoso ang ekspresyon ng mukha at tinig na tanong ko. Ayaw kasing uminom ni Honey. Hindi rin niya pinayagan na tumikim ng alak sina Alona dahil bawal daw po at magagalit ka. Nakahinga ako ng maluwag. At least, alam kong nagsasabi ng totoo si Honey at hindi ko naiisipin ang tungkol dito. Wala na bang uminom maliban sa inyo ni George? Saglit na natigilan si Carla, at para bang nag-iisip siya. Sa pagkakatanda ko po, Ma'am Beatrix, uminom rin po si Vito. Pero isang beses lang po, sagot ni Carla, dahilan para bigla akong nakaramdam ng kaba sa dibdib ko. Matagal ba kayong nag-inuman kagabi ni George? Muli ay tanong ko. Hindi po, ma'am. Kung hindi po ako nagkakamali, 3 shot lang po sa akin, kasi hindi naman po ako malakas uminom, paliwanag ni Carla. Muli ay tinanong ko siya kung marami rin nainom si George, pero gaya rin ni Carla ay hindi rin daw gaanong uminom ang kaibigan ko, dahil mabilis silang nahilo at nalasing kagabi. Matapos sagutin ni Carla ang ilan sa mga katanungan ko ay nagpaalam na ako sa kanya. Magpahinga kang mabuti, Carla. Lalabas muna ako. Huwag ka nang lumabas, magpapahatid na lang ako ng pagkain mo dito sa silid mo. Agad na lumabas ako sa silid ni Carla at muling sinubukang tawagan si Vito. Pero hindi pa rin sinasagot ng kapatid ko ang tawag ko. Mas lalo akong nakaramdam ng takot at kaba. Paulit-ulit na nananalangin ako na sana ay walang masamang nangyari sa kapatid ko habang tinawagan ko siya. Ilang ulit ko pang sinubukang tawagan ang kapatid ko, hanggang hindi ko na makontak si Vito at mukhang nalobat na ang cellphone niya. Si Russell ang sumunod na tinawagan ko. Hindi kasi ako mapakali, pero gaya ni Vito, naka-off na rin ang cellphone niya, kaya mas lalo lamang akong nakaramdam ng labis na frustration. Para sa akin ay hindi na normal ang nangyayari, dahil hindi naman ganito ang asawa ko. Mabilis ko lang siyang makausap kapag tinatawagan ko, kaya mas lalo akong nakaramdam ng labis na pag-aalala para sa kanilang dalawa ng kapatid ko. Hindi ako mapakali habang nakaupo dito sa sofa. Ganito ako inabutan ni Honey na bagong ligo at umupo sa tabi ko. Si George, kumusta na siya, Honey? Agad na tanong ko sa kaibigan ko. Ayon, bagsak sa kama. Mukhang naubos ang lakas kagabi, kaya nang hihina, nakangiting sagot ng kaibigan ko. Nakaramdam ako ng labis na pag-aalala para sa kalagayan ni George at Carla. Ganito rin ang nararamdaman ko para sa kapatid ko, dahil hindi ko alam kung ano ang nakahalo o laman ng alak na ininom nilang 3 kagabi. Masama ba ang pakiramdam niya? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko kay Honey. Yes. Nahihilo daw si George at masakit ang ulo,
kaya hindi kami makakauwi ngayong araw, dahil hindi niya kayang magmaneho. Minabuti kong tawagin si Miss Sylvia at sinabing tawagan ang in-house doctor namin para masuri sina George at Carla. Wala akong tiwala sa kahit na sino ngayon dito sa bahay, kaya kinausap ko si Honey na samahan at alagaan niyang mabuti si George habang narito sila sa bahay. Higit kanino man, alam kong isa siya sa mapagkakatiwalaan ko. Nagulat si Honey sa sinabi ko. Pero hindi niya nagawang ibuka ang bibig para magtanong nang umiling ako, dahil ayaw kong may makarinig sa sasabihin niya. Kung tama ang hinala mo, Bea, may paraan para malaman natin ang totoo. Kailangan nating makuha ang bote ng alak na ininom nila kagabi, para maipasuri natin at malaman kung may hinalo bang ibang likido o kahit ano, mahinang bulong sa akin ni Honey. Tumanggo ako at tipid na ngumiti sa kaibigan ko. Sige, ikaw na ang bahala, Honey. Sa'yo ko iyan ipagkakatiwala. Sige, huwag kang masyadong mag-aalala, Bea. Hindi maganda para sa kondisyon ninyo ng mga bata kapag stress ka, paalala ng kaibigan ko. Kapag ganitong sitwasyon, talagang malaki ang pasasalamat ko na nasa tabi ko si Honey. Malaking bagay para sa akin ang moral support na binigay niya sa akin. Matapos umalis ni Honey ay siya namang lapit sa akin ni Melanie. Ma'am, gusto mo po bang magmeryenda? Umiling ako at sinabi kong hindi ako nagugutom. Alam mo ba ang number ni Patrick? Mabilis na tanong ko kay Melanie. Hindi po, ma'am. Tanging si Miss Sylvia lamang po ang tinatawagan namin sa intercom kapag may kailangan kami. Dito sa bahay, paliwanag ni Melanie. Lahat ba dito ay si Miss Sylvia ang may control? I mean, hindi ninyo pwedeng kausapin si Russell o kaya si Patrick directly kapag may kailangan kayo. Bigla ay naitanong ko kay Melanie. Yes, ma'am. Lahat po ng concern dito sa bahay ay si Miss Sylvia po ang in charge at iyan po ang sinusunod naming lahat. Tipid na ngumiti ako kay Melanie. Tinanong naman niya ako kung may kailangan pa ba ako at pagkatapos ay magalang na nagpaalam. Pero bago siya umalis ay sinabing tawagan ko daw agad siya kapag may kailangan ako. Ngayon ko mas naunawaan kung gaano kalaki ang responsibility dito sa bahay ni Miss Sylvia. Loyalty niya ang kapalit ng napakalaking tiwala ng asawa ko at hindi ko dapat pagdudahan iyon. Dahil hindi siya basta pagkakatiwalaan ni Russell kung alam niyang hindi siya mabuting tao. Mas lalo tuloy akong naguguluhan ngayon, habang nag-iisip kung ano ang motibo ng taong nagbigay ng alak kina Carla at George. Ang masama pa nito, uminom rin pala kagabi ang kapatid ko. Ilang ulit ko siyang tinawagan, pero hindi ko na makontak si Vito, ganun rin si Russell, na hanggang ngayon ay wala akong natanggap kahit isang text message man lang mula sa asawa ko. Kulang na lang ay mabaliw ako, habang naghihintay na umuwi dito sa bahay sina Vito at Russell. Ilang oras na ang nakaraan, pero hindi pa rin sila tumatawag at kahit text message ay wala rin akong natanggap. Naka-off pa rin ang mga cellphone nilang dalawa at nang tawagan ko si Patrick. After ko makuha ang number niya mula kay Miss Sylvia ay sinabing hindi daw niya kasama ang kanyang boss. Ang nakakainis pa ay tinanong ko si Patrick, kung sino ang pwede kong tawagan sa mga kasamang tauhan ni Russell. Pero sinabi nitong wala daw kasama nang umalis ang asawa ko. Alam kong nagsisinungaling si Patrick. Para bang may pinagtatakpan siya. Bagay na pinagtataka ko, dahil palagi namang may kasamang bodyguard si Russell na nakasunod sa kanya sa tuwing umaalis siya kahit saan magpunta. Frustrated na nakaupo ako dito sa sala, habang nag-iisip kung paano ko makakausap ang asawa ko, ganun rin ang kapatid ko nang lumapit sa akin si Honey. Umupo sa tabi ko ang kaibigan ko at kinalabot ako. Ano, nakuha mo ba? Agad na tanong ko. Oo. Nasa loob na ng guest room na tinutuluyan ko, mabilis na sagot ng kaibigan ko. Pinakiusapan ko kasi siya na kunin ang bote ng alak na ininom nina George at Carla kagabi, para malaman namin kung ano ang nakahalo sa ininom nila. Ano na ang susunod na gagawin natin, Bea? May alam ka ba, kung saan natin pwedeng ipasuri ang alak na ininom nina George kagabi? Pabulong na tanong ni Honey.
Wala akong ideya sa ngayon, honey. Basta itabi mo muna ang alak na iyon at huwag mong ipapahawak sa kahit na sino. Habang hinihintay nating umuwi ang asawa ko, mabilis na sagot ko. Mas mabuting makausap ko muna si Russell, dahil sa aming dalawa, siya ang higit na may alam kung ano ang mabuting gawin. Grabe, nakakatakot naman dito sa bahay mo, Bea. Pakiramdam ko ay may kawatan na nakatira rin dito kasama mo. Tapos bantay sa lakay pa, napailing at marteng sabi ni Honey. Mabuti na lang talaga at hindi ako uminom kagabi, natatawang sabi pa ni Honey. Pero alam mo, interesting rin kung ano ang nangyari kay Georgina kagabi. Mabuti na lang at kahit naubos ang lakas niya ay buhay pa siya, dahil kung si San Pedro ang sumando sa kanya at naghatid doon, for sure, forever na si George na nasa langit. Nagawa pang magsalita ng kung ano-ano ni Honey, gayong hindi na nga ako mapakali dito sa kinauupuan ko. Pero tatawa-tawa lang siya na para bang natutuwa pa sa nangyari sa kaibigan namin. Curious lang ako, Bea. Ano kayang pakiramdam ni Georgina kagabi nang makipag one night stand siya? Maingay na tanong ni Honey sa akin. Binatukan ko si Honey, dahil gumagana na naman ang pagiging usosera at simosa niya. Gusto mo bang subukan? Marami pa ang natirang alak. Tatawagan ko si Melanie, baka willing makipag-inuman sa iyo. Mag-who-knows dili ka, Bea. Malakas na bulalas ng kaibigan ko. Kahit ang pinaka-sexy na artista pa dito sa Pilipinas na si Ivana Alawi ang maghubad sa harap ko, hindi kami talo. Dahil magkasing ganda kaming dalawa. Natawa ako sa mga pinagsasabi ni Honey. Lamang lang daw ng kaunting palaygo ang artistang sinabi niya, bewang pa lang niya, double na, kasi ang takaw niyang kumain. Mabuti pa ay tingnan mo muna si George sa guest room, utos ko sa kaibigan ko, dahil wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang magingay sa tabi ko. Sinilip ko siya kanina bago ako bumaba. Tulog pa si George. Baka mamaya pa magising ang isang iyan at inubos niya ang lakas niya kay Carla kagabi. Mukhang tama ang sinabi ni Honey. Dahil base na rin sa sinabi ni Carla kanina nang nakausap ko ang babaeng iyon ay hindi daw siya tinigilan ni George magdamag. Kung hindi ko lang sila nahuli kagabi, baka hindi ako maniwala ngayon. Pero sigurado akong nagsasabi ng totoo si Carla, lalo na at katulad ni George ay halos hindi rin siya makabangon kanina. Nag-uusap kami ni Honey nang marinig kong may dumating at tumigil na sasakyan sa garahe. Agad na napatayo ako at malaki ang bawat hakbang na naglakad papunta sa pintuan, para tingnan kung sino ang dumating. Si Patrick ang bumungad sa paningin ko nang buksan ko ang pintuan at bumaba sa sasakyan. Iginala ko ang paningin ko, pero hindi ko nakita ang taong hinahanap ng mga mata ko. Nasaan si Russell, Patrick? Mabilis na tanong ko. Nakita kong nagpalipat-lipat ang tingin ni Patrick sa amin ni Honey at napalunok sa harap ko. Ang akala ko po, ma'am, ay nakauwi na si Boss Russell kanina. Sagot ni Patrick na napakamot sa ulo ng tapunan ko ng masamang tingin. Tawagan mo ngayon din ang amo mo, Patrick. Kapag hindi ko nakausap si Russell, sinasabi ko sa inyo, walang papasok dito sa bahay, galit na single ko sa tauhan ng asawa ko. Sila na naman ang napagbalingan ko. Part na rin ng hormones, dahil ang hirap pigilan ng emosyon ko. Tapos frustrated na talaga ako sa mga nangyayari ngayon at mainit pa ang ulo ko. Sinaman ko ng tingin si Patrick. Alam kong may contact siya kay Russell, dahil bawat kilos at galaw ng asawa ko ay alam ng kanang kamay niya. Nakapamewang na pinanood ko kung paano dinukot ni Patrick ang cellphone sa bulsa ng suot na pantalon at may tinawagan. Tahimik naman ang ilang tauhan ni Russell na kasamang bumaba ni Patrick sa dumating na sasakyan, habang nakatayo kaharap ko. Si Boss Russell, narinig kong tanong ni Patrick sa taong tinawagan niya. Sabihin mo, umuwi na siya. Galit na galit si Ma'am Beatrix dito sa bahay. Hindi kami pinapasok at wala raw papasok kung hindi uuwi dito si Boss. As expected, alam nga ni Patrick kung nasaan si Russell. Akin na ang cellphone mo, Patrick. Matigas ang tinig na utos ko sa tauhan ni Russell.
Mabilis na inabot naman nito sa akin ang cellphone at tiningnan ko ang pangalan na naka-register sa screen. Black Shadow ang pangalang nabasa ako. For sure, hindi ito real name ng kausap ni Patrick kung hindi alias lamang. Nasaan si Russell? Walang paligoy-ligoy na tanong ko. Ma'am, ano po? Nag-init ang ulo ko sa narinig kong sagot ng tauhan ni Russell. Pakiramdam ko ay may tinatago sila ng kanyang amo, kaya nauutol at hesitant kung ano ang sasabihin ngayon sa akin. Kapag hindi ka magsasalita, talagang malilintikan kayong lahat sa akin. Nag-iinit ang bunbunan na sanggal ko. Kanina pa ako nag-aalala at hindi mapakali dito sa bahay, tapos nagsinungaling pa si Patrick na hindi niya alam kung nasaan ang amo niya. Ang sabi pa ng kanang kamay ng asawa ko ay hindi niya alam kung sino ang pwedeng tawagan para makausap ko, gayong. Halos hanggang leeg na lang ang paghinga ko dahil sobrang nag-aalala ako kay Russell at sa kapatid ko. Hindi sumagot ang lalaking kausap ko. Pero segundo lang ang lumipas ay may narinig akong usapan at sumunod na ay ang tinig ng asawa ko. Hi, baby. Is there something wrong? Narinig kong tanong ni Russell sa akin. Nasaan ka? Mabilis na tanong ko at hindi sinagot ang tanong ng asawa ko. Bakit? Huwag mo akong tanungin ng bakit mo na yan, Russell, pikan na sabi ko sa asawa ko. Tinatanong kita, nasaan ka at bakit hindi kita matawagan? I am coming home now. Wala akong pakialam kung saan ka pupuntang sulok ng mundo ngayon, Russell. Sagutin mo ang tanong ko. May babae ka ba? Nagpupuyos sa galit na tanong ko. Ha, baby, wala, mabilis na sagot ni Russell. Tatawagan kita at mag-video call tayo. Kapag hindi mo sinagot ang tawag ko, mananagot ka sa akin. Kapag umuwi ka dito sa bahay, galit na banta ko. Hindi ko na hinintay na sumagot ang asawa ko. Mabilis na pinutol ko ang tawag at inutusan si Patrick na tawagan si Russell via video call ngayon din. Wala itong nagawa kung hindi ang sundin ang sinabi ko. Nakita ko rin kung paano palihim na nagpalitan ng mga tingin ang mga tauhan ni Russell na para bang isa akong mangkukulam sa harap nila ngayon. Hinintay kong sagutin ni Russell ang tawag ko gamit pa rin ang cellphone ni Patrick. Hindi nagtagal ay sinagot niya at nakita kong mukhang okay naman ang asawa ko, kaya wala akong dapat ipag-alala. Baby, what's wrong? Tanong agad ni Russell sa akin. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina, kung nasaan ka at bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko, tapos biglang naka-off na ang cellphone mo, mabilis at walang paligoy-ligoy na sabi ko. I am sorry, baby. Nawalan ng battery ang cellphone ko, paliwanag ni Russell. Alam kong impossible ang sinasabi niya at nagsisinungaling na naman ang asawa ko, dahil lahat ng sasakyang gamit ni Russell ay may USB siyang dala, para i-charge ang cellphone niya, in case mangyari na mawala ng battery ang cellphone niya. Maghintay lang talaga ang lalaking ito. Alam ko kung paano siya mahuhuli sa pagsisinungaling niya, kaya hindi ako nagbigay ng kahit anong comment tungkol sa cellphone niya. So, nasaan ka talaga ngayon, Russell? Formal ang ekspresyon ng mukha na tanong ko sa asawa ko. I did some important work, baby, sagot agad ni Russell. Tinaasan ko siya ng kilay. Sige, para matapos na tayo, patanjin ng paligid mo ngayon din, utos ko kay Russell. Ha, baby, bakit may problema ba, Russell? Masungit na tanong ko, dahil alam kong nagdadahilan pa ang magaling na lalaking kausap ko. Isa, kapag bumilang ako hanggang 3, sinasabi ko sa iyo Russell. Makikita mo, pati itong mga sinungaling na mga tauhan mo, kung paano lumabas ang sungay at buntot ko pag uwi mo. Naninangkit ang mga mata na sanggal ko sa asawa ko. Napakamot sa batok ang asawa ko. Pero nawala sa kanya ang atensyon ko nang marinig kong napaubo ang isa sa mga tauhan ni Russell sa harap ko. Nasaan ang amo ninyo? Galit na tanong ko sa 5 lalaking kaharap ko. Kapag nahuli ko kayong nagsisinungaling, katulad ni Russell, malilintikan kayo sa akin, mataray na banta ko. Pinuntahan po ni Boss Russell si Sir Vito, Ma'am Beatrix, na kayo kong sagot sa akin ng tauhan ni Russell.
Bumaling ang naniningkit na mga mata ko sa hawak kong cellphone ni Patrick. Nasaan si Vito, Russell? Kaya pala hindi ko sila matawagan pareho, dahil magkasama silang dalawa. Ang mga pasaway na lalaking ito. Sabay pang nag-off ng mga cellphone, kaya naghihinala talaga akong may hindi magandang nangyari. Tinatanong kita, gigil na tanong ko kay Russell, dahil hindi niya ako sinagot. Nakita kong huminga ng malalim ang asawa ko bago sinagot ang tanong ko. Don't worry, baby, he was fine. Alam mong hindi iyan ang tinatanong ko sa'yo. Nauubusan ng pasensya na sabi ko sa asawa ko. Ramdam kong may kailangan akong malaman, dahil ngayon lang nangyari na umalis ng bahay ang kapatid ko at hindi ko na makausap at matawagan. Pakiusap huminahon ka, ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat pagdating ko sa bahay, baby. Mahinahon na sabi ni Russell. Kapag hindi mo pa sinagot ang tanong ko ngayon din, babasagin ko ang cellphone na ito at kahit tumawag ka, hindi kita kakausapin. Walang pakialam sa paligid na banta ko kay Russell, dahil nararamdaman kong pinapaikot-ikot niya ako. Ma'am Beatrix, huwag naman po. May mga importante po akong picture dyan, mabilis na sabat ni Patrick, na hindi ko alam kung nag-isip ba sa sinabi niyang dahilan. Kung gusto mong makitang muli ang mga pictures mo, sagutin mo ng maayos ang tanong ko, sabi ko sa lalaking kaharap ko at kanang kamay ng asawa ko. Since pinaikot-ikot ako ng amo mo, ikaw ang tatanungin ko, Patrick. Nasaan si Russell at ang kapatid ko? Napalunok si Patrick na mukhang hindi malaman ang gagawin ngayong siya ang napagbalingan ko. Baby, ako na lang ang magpaliwanag sa'yo. Narinig kong sabi ni Russell mula sa hawak kong cellphone, pero hindi ko siya sinagot. Isa, nakataas ang kilay na bilang ko. Pinuntahan po ni Boss Russell si Sir Vito sa kondo ng girlfriend niya. Nahuli po kasi silang dalawa ng parents ni Miss Melissa na magkasama kagabi, napakamot sa batok na paliwanag ni Patrick. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Biglang bumilis rin ang tibok ng puso ko, dahil tama nga ang hinala ko na may hindi magandang nangyari sa kapatid ko. What? Anong nangyari? Malakas at gulat na tanong ko. Nasaan ngayon si Vito? Nag-aalala na tanong ko. Nasa police station po kanina, Ma'am Beatrix. Pero, baka nailabas na ni Boss Russell ngayon, sagot ng kaharap ko. Awang ang mga bibig at nanlalaki ang mga mata na nabaling ang tingin ko sa cellphone na hawak ko. Lukot ang mukha na tinapunan ko ng masamang tingin ang asawa ko. Kaya pala hindi ko matawagan si Vito dahil nakakulong ang kapatid ko. Mukhang ito ang dahilan kaya maagang umalis dito sa bahay si Russell para ay settle ang gulong kinasangkutan ng kapatid ko. Ang akala ko ay worst na ang nangyari kina George at Carla, pero higit pa pala doon kung ano ang sinapit ng kapatid ko at wala akong alam, dahil hindi sinabi ng asawa ko. Kung hindi pa ako nagtanong at pinilit ang mga tauhan ni Russell ngayon, mukhang hindi ko malalaman ang tungkol dito. Siguradong pagtatakpan na naman ng asawa ko ang ginawang kalokohan ng magaling na kapatid ko, para hindi ako magalit, dahil naging matigas na ang ulo ni Vito. Palibhasa ay babaero si Russell, kaya magkasundo silang dalawa. Kapag nalaman ko lang talaga na tinuturuan niya ng kung ano-ano si Vito. Dalawa silang mananagot sa akin. Russell POV. Walang silbi. Bakit mo sinagot ang tawag ng asawa ko? Mainit ang ulo na tanong ko sa tatangga-tanggang tauhan ko. Sorry, boss. Hindi ko po alam na si Ma'am Beatrix ang tumawag kasi number ni Patrick ang gamit niya. Nagulat na lang po ako nang marinig kong inutusan niya akong ibigay sa iyo ang cellphone, paliwanag ni Arvin, isa sa mga kasama kong tauhan. Nandito na kami ngayon ng mga tauhan ko sa labas ng presinto. Mabilis na binuksan ko ang pintuan ng kotse ko kanina at pagkatapos ay agad pumasok at umupo dito sa backseat nang sabihin ni Bea na gusto niya akong makausap via video call. Okay na sana ang lahat. Pero biglang naging bobo ang mga tauhan ko at binulgar ang sikreto namin ni Vito. Kumbaga, hindi niya dapat malaman ang tungkol dito, dahil nasettle ko na. Nailabas ko na sa kulungan si Vito.
Pero, matalino ang asawa ko at nahuli niyang nagsisinungaling ako. Hinihintay ko na lang sanang dumating si Vito, para makauwi na kami sa bahay nang tumawag ang asawa ko at tinanong kung nasaan ako. Nagpaalam kasi ang brother-in-law ko na gagamit ng comfort room. Pero tatanga-tanga si Patrick at nagsumbong kay Bea. Nahilat ko ang masakit na sentido ko. Halos wala akong tulog magdamag, pero lumabas agad ako kanina para maayos ang kaso ng brother-in-law ko. Natapos ko nga ang problema sa pamilya ng girlfriend ni Vito, at nailabas ko siya sa kulungan, pero nalaman ni Bea ang nangyari. Abala ako sa pag-iisip kung paano ko haharapin ang asawa ko sa bahay, nang marinig kong may nagbukas ng pinto sa tabi ko mula sa labas ng kotse ko. At pagkatapos na yan, nagmamadaling pumasok si Vito. "Ayos ka lang ba, Kuya Russell?" Agad na tanong ni Vito nang makapasok at umupo sa tabi ko. "Hindi naman," sinagot ko agad. Parang napansin ni Vito na may problema ako, kaya nagtanong na siya. "Why? May problema ka po ba, Kuya?" "Vito, alam na ni Ate Bea mo ang nangyari sa'yo kagabi," napailing na paliwanag ko. "Paano niya nalaman, Kuya?" Bakas ang takot at pag-aalala sa ekspresyon ng mukha ni Vito nang magtanong siya sa akin. "May usapan kaming dalawa kanina na hindi namin sasabihin kay Bea ang tungkol sa kaso ni Vito. Buntis si Bea at ayaw kong mag-alala ang asawa ko. Naayos ko na rin naman ang gulo. Isa pa, malinis ang naging trabaho ko. Meron akong mga pinakamahuhusay na abogado na humawak ng kaso, kaya nailabas ko agad sa kulungan si Vito. Pinili kong patayin ang sarili kong cellphone, ngunit hindi ko inaasahan na tatawagan niya ako gamit ang cellphone ni Patrick. Ginawa ko iyon para hindi ako magsinungaling kung tatawag siya at magtanong tungkol sa kanyang kapatid. Pagdating sa mga kapatid ng misis ko, sobrang protective niya sa kanilang lahat. Sa nangyari ngayon, ayoko lang na mag-alala siya sa kapakanan ng kapatid niya. Kaya nang tawagan ako kaninang umaga ni Vito at sinabi kung ano ang nangyari sa loob ng condo unit ng girlfriend niya. Dumiretso agad ako sa police station at inayos ang kaso niya. "Huwag kang mag-alala, Vito. Sabihin mo lang sa ate mo ang totoo at kausapin mo siya ng maayos," mahinahon na sabi ko sa brother-in-law ko. Napayuko naman ang katabi ko at ilang minuto rin ang lumipas, bago muling nagsalita. "Siguradong magagalit si Ate Bea, Kuya." Ramdam ko ang takot at kaba sa naging sagot ni Vito. "We both know kung paano magalit si Bea, lalo na kung may nangyaring hindi maganda at sangkot ang kanyang kapatid." Gaya ng inaasahan ko, seryoso ang ekspresyon ng mukha ng asawa ko ang sumalubong sa amin ni Vito nang pumasok kami dito sa bahay. Sinalubong niya ako ng nakakamatay at matalim na titig, dahilan para kiligin ako habang dahan-daang lumapit sa sofa kung saan siya nakaupo. Yumuko ako, para sana halikan ang asawa ko, pero tinitigan niya ako ng masama at pagkatapos ay biglang umiwas, kaya tumama ang halik ko sa leeg niya. "Hi, baby," malambing na pagbati ko sa asawa ko. "Huwag mo akong mabibi-baby, Russell. Akin na ang cellphone mo." Marigas, seryoso at mapanganib ang boses ng asawa ko. Nag-alinlangan ako. Kinuha ko ang cellphone ko at ibinigay sa kanya. Kinuha niya ang cellphone ko sa kamay ko, at pagkatapos ay bumaling sa kapatid. "Anong tinatayo-tayo mo dyan, Vito? Ay lapag mo dito ang cellphone mo, ngayon din." Nagkatinginan pa kami ni Vito. Napalunok na lang siya at walang nagawa kung hindi ibigay ang cellphone sa kapatid. "Maupo kayong dalawa, mag-uusap tayong tatlo," matigas na utos ng asawa ko. Magkatabi kaming naupo ni Vito, habang ang asawa ko naman ay nakaupo sa harap namin at hawak ang cellphone ko. Hindi nagtagal, narinig kong binuksan niya ito at pagkatapos ay ganon rin ang ginawa sa iPhone ng kapatid. Nakakita ako ng mga punyal sa matatalas na mata ng aking asawa habang nakatingin sa akin. Galit na galit siya sa nangyari ngayon. "Kahit kailan talaga, Russell, sinungaling ka. Ipinakita sa amin ni Bea ang nakaon na cellphone ko.
Pinakita sa akin na ang aking cellphone ay may sapat na charge ng battery na maaari itong tumagal, at hindi ko ito kailangan i-charge sa maghapon. Baby, let me explain. Sinubukan kong magdahilan, pero tinapunan lang niya ako ng masamang tingin. Sumimangot ang mukha ng asawa ko at ngumisi sa akin. Huwag na, magsisinungaling ka lang ulit. Napalunok na lang ako. This is bad, lalo na kapag ganitong galit si Bea, pero tumanggi siyang kausapin ako. Isa ka pang sinungaling, Vito. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin? Pareho kaming tahimik ni Vito, pero napaupo ng tuwid ng mahadjap ni Bea ang maliit na unan sa tabi niya at hinagis sa amin. Sorry po, Ate Bea. Nakayukong hinjan pa umanhin ni Vito. Nagngangalit ang ngipin ng aking asawa, at ang kapatid naman ang tinanong. Bakit ka nakulong, Vito? Anong ginawa mo sa babaeng kasama mo kagabi? May nangyari po sa amin, ate. Dahil sa narinig ni Bea. Nakita ko ang pagkadismaya sa magandang mukha ng asawa ko. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo? Vito, imbes na pag-aaral ang dapat na focus mo, gamaya ka pa dito kay Russell na puro babae ang laman ng utak. Hindi ako nakasagot sa sinabi ng aking asawa. Kapag ginawa ko kasi ito, siguradong mas lalo lamang magagalit sa akin ang asawa ko. Paano kung mabuntis mo ang babaeng iyon, ha, Vito? Paano ka na at ang pag-aaral mo? Paano ang future mo? Hindi ka pa natuto sa naging buhay natin noon. Akala mo ba, porket dito tayo nakatira sa malaking bahay na ito ay mayaman na tayo, ha? Galit na single at tanong ni Bea sa kapatid. Ngayon ko lang siya nakitang nagalit ng ganito and I admit, mas lalo lamang akong nakakaramdam ng kaba, now that she is extremely mad. Gumamit ka ba ng kondom kagabi? Mahinang bulong at tanong ko kay Vito. Nagulat na lang ako nang tumama sa mukha ko ang ibinatong unan ni Bea sa akin. Mabuti na lang at malambot lamang ito, dahil kung hindi, siguradong bukol ang aabutin ko. Kaya natuto ng kung ano-anong kalokohan si Vito ay dahil tinuruan mo, Russell. Malakas na single sa akin ni Bea. Ang lakas talaga ng pandinig niya. Mahina lang naman ang tanong ko kay Vito, pero narinig pa niya. Baby, naayos ko na ang lahat tungkol sa babae. Hindi mo kailangan mag-alala sa kanya. Sinubukan kong magpaliwanag, pero mas lalong nagalit sa amin si Bea. Talagang kahit anong sabihin namin ni Vito sa kanya ay naughty trigger ang emosyon niya at nagagalit siya. Simula ngayon, Vito, grounded ka. Walang sasakyan, at lalong walang cellphone. Kung pinakulong ka ng pamilya ng girlfriend mo, sinasabi ko sa iyo, mas mabuting manahimik ka dito sa bahay. Subukan mong suwayan ako ngayon, last chance mo na ito. Itatapon kita sa bundok, para magtanim ng kamote nang maranasan mo ang hirap ng buhay at hindi babae ang pinagkakaabalahan mo. Akala ko ay tapos nang magsermon si Bea, pero muli ay tinanong niya si Vito. Saan mo kinuha ang alak na binigay mo kay George kagabi, Vito? Nagkunwari akong walang pakialam at hindi affected, pero deep in my heart. Pakiramdam ko may alam ang asawa ko sa ginawa ko kagabi. Galing po kay Miss Sylvia, Ate Bea, magalang na sagot ni Vito. Nabaling ang tingin sa akin ng asawa ko at nag-aakusa ang mga mata na tinitigan ako. I am sure na aware ka rin na hindi basta na lang magbibigay ng alak si Miss Sylvia sa mga kaibigan ko nang hindi natin inuutos sa kanya, Russell. Seryosong sabi ng asawa ko, habang nakatitig sa akin. For sure ay pinagmamasdan niya ako at pinag-aaralan ang kilos ko. Sanay na ako sa ganitong tagpo, lalo na ang interrogation. Pero hindi ko napaghandaan na iba pala sa pakiramdam kapag asawa ko mismo ang gagawa nito. Magsabi ka ng totoo, Russell. Sino ang salarin sa paglagay ng droga na kahalo ng inumin ni George at Carla? Mariin na tanong ng asawa ko. Hindi na ito first o second chance at kapag nagsinungaling pa ako ngayon, baka tuluyan na akong palayasin ni Bea kapag nahuli niya. Kaya lang, kapag nalaman niyang I am the one who gave her friends that drink, siguradong lagot ako.
It's me, lakas loob na sagot ko. Umakyat ka sa taas at pumasok ka sa silid mo, Vito. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, matigas na utos ni Bea sa kapatid. Gaya ko, nakayukong tumayo si Vito at pagkatapos ay mabilis na humakbang palayo sa amin ni Bea. Naiwan akong tahimik sa upuan ko. Mukha lang akong relax ngayon, pero, halos sumabog ang dibdib ko sa kakahintay. Tingin pa lang ni Bea, nasusunog na ako sa apoy. Masyadong matalim at kulang na lang ay bumagsak ako sa paanan niya. Dahil talaga kinakabahan ako sa nakikita kong talam sa kanyang mga mata. Ano ang pumasok sa utak mo, Russell, at nilagyan mo ng droga ang alak na ininom ni George at Carla kagabi? Napalunok agad ako. Kahit anong paliwanag ang gawin ko, siguradong magagalit ang asawa ko. Bahala na, much better kung sasabihin ko sa kanya ang totoo, dahil ayaw kong magsinungaling at mahuli na naman ng asawa ko. Masyadong mautak si Bea. Siya ay may sariling paraan para malaman ang sagot sa tanong niya, and she managed to have it nang walang kahirap-hirap kanina. Beatrix POV. Kanina pa ako nakasimangot at naiinis, habang nakaupo kaharap ni Russell. Pero nagawa pang ngumiti sa akin ngayon ng asawa ko. Talagang mainit ang ulo ko ngayon. Lalo na nang nalaman ko ang nangyari kagabi, tapos nasangkot pa sa gulo ang kapatid ko at dahil rin iyon sa kalokohang ginawa nilang dalawa ni Russell. Alam ni Russell na hindi biro para sa akin ang nangyari kanina, pero nagkibit-balikat lang siya nang tanungin ko kung bakit niya nilagyan ng kung ano ang inumin ni George. Ang nakakainis pa, pati si Vito, uminom rin kagabi at gumawa ng milagro. Hindi ako nakikipagbiroan sa iyo, Russell. Mainit ang ulo na senggal ko sa asawa ko. Ang tanda mo ng iyan, pero puro kakalokohan. Tingnan mo ang nangyari sa kapatid ko. Nanliliit ang mga mata na tinapunan ko si Russell ng masamang tingin. Mainit ang ulo na pinagalitan ko siya. Relax na nakaupo sa harap ko ang asawa ko. Tahimik lamang siya at parang maamong tupa na ngumingiti sa akin. Pero hindi ko mabasa kung ano ang tumatakbo sa isipan niya ngayon. Relax, baby. Lalaki si Vito. Walang mawawala sa kanya. Casual at nakangiting sagot ni Russell. Mas lalong nanliit ang mga mata ko. Hindi porket lalaki ang kapatid ko, hahayaan ko na lang siya. Tandaan mo, bata pa si Vito, Russell, pero dahil sa kalokohan ninyo, tingnan mo at nakulong siya. Inilabas ko na siya sa kulungan. Baby, wala siyang kaso, at malinis ang pangalan niya. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Mahinahon na paliwanag ni Russell na para bang ayos lang sa kanya ang lahat. Talagang kinukonsinti niya ang kapatid ko. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kanilang dalawa. Dahil nakikita kong sinusuportahan ni Russell ang kahit anong gusto ni Vito. Paano mo ipapaliwanag kina Carla at George ang nangyari? Napabuga ng hangin mula sa baga na tanong ko. Magiging maayos sila, baby. Tipid at maikling sagot ni Russell. Hindi pa niya sinasagot ang tanong ko, kung bakit niya ginawa iyon. Mukhang naisip lang gumawa ng kalokohan ni Russell kagabi. At si George ang napagbalingan niya, kaya lang, may ibang tao ang nadamay. Bahala ka sa buhay mo, Russell. Sinasabi ko sa'yo, hindi nakakatuwa ang ginawa mo, pikan na sagot ko. Paano na ngayon sina Carla at George? Hindi mo man lang naisip na masisira ang buhay nila nang dahil sa ginawa mo. Sumandal sa sofa si Russell at pumikit. Mukhang pagod na pagod siya at inaantok pa. Kung wala siyang kasalanang ginawa, baka maawa pa ako, at sabihing umakyat sa silid namin, pero hindi. Ngayon na may problema siyang ginawa sa mga taong malapit sa akin. Baby, huwag mong masyadong isipin yan. Isaalang-alang mo ang mga pakinabang enga bagay na nangyari sa pagitan ni na George at Carla kagabi. Katwiran ng asawa ko, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang inis na nararamdaman ko dahil sa nangyari. Inirapan ko si Russell nang mahuli kong nakatitig sa akin. Hindi ako natutuwa sa ginawa niya, kaya pikan na sinimangutan ko siya. I am tired and sleepy, baby,
Mahinang sabi ni Russell. Akmang tatayo na sana siya para umalis, pero lukot ang mukha na tinapunan ko siya ng masamang tingin, dahilan para muling umupo sa upuan niya si Russell. Saan ka punta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, masungit na tanong ko sa asawa ko. Gusto ko kasing maayos namin ang problemang ginawa niya kina George at Carla. Hanggang ngayon, parehong hindi pa rin makabangon ang dalawa. Ang sabi ng doktor na samuri sa kanila ay kailangan daw nila ng sapat na pahinga. Nag-aalala talaga ako. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanilang dalawa nang dahil sa droga na hinalo ni Russell sa inumin nila ay habang buhay na dadalhin ko iyon sa aking konsensya. Okay, anong gusto mong sabihin ko, baby? Tanong ni Russell. Umayos siya ng upo at ngumiti sa akin. Harapin mo ang problemang ginawa mo. Since ikaw naman ang punot dulo ng gulong iyan, ikaw ang mag-ayos. Pero, sinasabi ko sa iyo, Russell, kapag may nangyaring hindi maganda sa kanila nang dahil dyan sa ginawa mo, pananagutan mo yan. Okay, wala kang dapat na ipag-alala. Aayusin ko ang lahat, maikling sagot ng asawa ko. Anong gagawin mo? Kunot ang noon na tanong ko. Aayusin ko ang kasal nila para makapagpakasal sila sa lalong madaling panahon, mabilis na sagot ni Russell. Mukhang nagkamali ako na siya ang inutusan kong mag-handle at mag-ayos sa problemang ito. Gusto niyang ipakasal agad ang dalawa. Nagpasya agad siya, kahit hindi niya tinatanong ang dalawa, kung papayag ba sila sa gusto niyang mangyari. Mas mabuti kung kakausapin muna natin silang dalawa, para alam natin kung papayag nga ba silang magpakasal, napailing na lang na sagot ko. Tipid at maikling okay lang ang sinagot ni Russell. Nakapikit siya, habang nakasandal ang likod at ulo sa sofa, ilang saglit lang lumipas ay wala na akong narinig na kahit ano mula sa asawa ko. Mukhang hindi na niya nakayanan ang pagod at puyat, kaya naidlip na si Russell dito sa sofa. Kung sa bagay, halos wala siyang tulog kagabi. Maaga rin siyang gumising at umalis kanina, kaya hindi na ako nagtataka na nakatulog na siya. Kahit mainit ang ulo ko ngayon at naiinis ako sa kanya ay hindi ko rin naman kayang tiisin ang asawa ko. Nilapitan ko si Russell at tinapik sa braso. Huwag ka ditong matulog. Umakyat ka na sa taas, para makapagpahinga ka ng maayos, utos ko sa asawa ko. Inaantok na nagmulat ang namumungay na mga mata ni Russell at ngumiti sa akin. Sigurado ka ba, baby? Pwede na ba akong matulog sa kwarto natin ngayon? Magkasunod na tanong ni Russell. Tumanggo lang ako at hindi nagsalita. Hanggang ngayon kasi ay naiinis pa rin ako sa ginawa niya dahil napahamak rin pati ang pasaway na kapatid ko nang dahil sa kalokohan nilang dalawa. Tumayo na si Russell at ngumiti sa akin. Okay, wala nang bawian yan. Nalukot ang mukha ko. Mukhang okay naman ang asawa ko at hindi inaantok. Masigla na siya nang yakapin ako at basta na lang ako halikan sa lips. I love you, mahina at malambing na bulong ni Russell sa akin. Lumuwag ang pagkakapulupot ng matigas na mga braso niya sa katawan ko at mabilis na naglalakad palayo sa akin, habang sinusundan ko siya ng tingin. Mukhang naisahan na naman ako ng asawa ko. Alam niyang hindi ko siya kayang tiisin. Kunwari ay hinaantok at nakatulog siya sa harap ko kanina. Pero hayon, sumisipol-sipol ngayon na naglalakad palayo sa akin. Alam niyang galit ako. Gumana na naman ang pagiging mautak ni Russell. Kunwari ay nakatulog na siya sa harap ko, para tigilan ko ang pagsesermon sa kanya. Ang akala siguro ni Russell ay ayos na kaming dalawa, dahil pumayag na akong matulog siya sa silid namin, pero hindi pa kami tapos. Kahit nagawa niyang makalayo sa akin ngayon ay mag-uusap pa rin kami mamaya at hindi niya ako matatakasan. Dito na rin ako sa sofa na datnan ni Honey. Hindi kasi ako umakyat sa loob ng silid namin, dahil baka mag-away lang kaming dalawa ng asawa ko. Nag-iinit kasi ang ulo ko sa tuwing nakikita ko si Russell. Okay ka lang ba, Bea? Agad na tanong sa akin ng kaibigan ko. Oo, ayos lang ako. Mabilis na pagkakaila ko. Ngumiti sa akin si Honey at pinasadahan ng tingin ang kabuuan ko. Mukhang hindi. Tama nga si Honey.
Sobrang stressful sa akin ang nangyari, hindi lang kina George, kung hindi maging sa kapatid ko. Don't worry, magiging maayos rin ang lahat, Bea. Huwag ka na munang gaanong mag-isip, dahil hindi maganda ang ganyan dyan sa mga babies na pinagbubuntis mo. Mahinahon na paalala sa akin ng kaibigan ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Tama si Honey. Kaya kahit hindi niya sabihin ito sa akin ngayon ay pilit na kinakalma ko ang sarili ko. Alam kong hindi maganda ang epekto ng stress at emosyon na nararamdaman ko, para sa mga babies na nasa loob ng sinapupunan ko. Sadyang pasaway lang talaga sina Russell at Vito. Sabay pa silang gumawa ng kalokohan, kaya sobrang naiinis ako sa kanilang dalawa ngayong araw.